Dinetalye ng opisyal ng pulis na nasugatan sa manay engkwentro sa Timon ng Quezon kung ano ang anya talagang nangyari. Naging madamdamin pa siya nang iginit niyang walang kinalaman sa illegal na weteng ang operasyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Si Police Superintendent Hansel Marantan ang nakatanggap ng tip na pinagsimulan ng malaking operasyon ng pulis at militar sa Atimonan, Quezon na ikinamatay ng 13 katao noong January 6. Nagpapagaling siya ngayon sa ospital matapos magtamo ng ilang tama ng bala. Kwento niya, January 5 ng gabi, nakatanggap siya ng tip mula sa isang impormante na may parating na 15 hanggang 20 armadong kalalakihan sa pamumuno ni Vic Seaman. Nag-aalaga ho yan ng mga gun for hire, nang i-intimidate ng mga legitimate businessmen doon sa Laguna para makakuha ng mga porsyento doon sa mga gross na kita nila. At marami pang iba. Illegal gambling Weteng, opo. Sandra, Vic Seaman is one of the subject of our complete operational plan. Sabi ni Marantan, minomonitor nila ang grupo ni Seaman dahil na rin sa ikapatupad na gun ban sa January 13 para sa eleksyon. May basbas daw ng mga nakatataas sa kanya ang kanilang operasyon. Alam daw ito ng hepe ng Quezon PNP at ng PNP Region 4. Sabi niya, matapos ilang ulit na beripikahin ang kanyang impormasyon, humingi na siya ng tulong sa Atimonan Police. Sa tansya ni Marantan, umabot sila sa may 50 pulis at sundalo. Nag-set up daw sila ng 2 magkasunod na checkpoint at pumwesto siya sa pangalawa. Signages ay nandun, Operation Checkmate ang nakalagay, 2 signages ang nandun. And I myself, I had a rehearsal with the checkpoint. Nag-drive ako ng sasakyan ko, tinignan ko kung kitang-kita yung checkpoint. Ayon kay Marantan, nilampasan ng mga sasakyan ang 2 checkpoint kaya hinarang ito ng sasakyan ng mga sundalo. Una ho yung nag-command na you roll down the window, ibaba ho yung pintana, mga pulis kami. This is a checkpoint. In fairness with them, ibinaba naman ho yung bintana. Then, they rolled the window up again. At that time, Sandra, I sense danger already. So, hindi lang ako, yung palang kasama ko, nakasense na rin ng danger. Nagkawalaan na kami doon. I move back, maybe I had a step backward, maybe 3 or 4, ganyan. And then, yung putok, dumating na. Hindi ko akalain na may mga pulis doon sa sasakyan. Masama ang loob ni Marantan sa aligasyong kompetisyon sa wetting operation ng ugat na insidente. Hindi raw siya sangkot at kahit sinong miyembro ng kanyang pamilya sa iligal na sugal. Sa puntong ito, naging emosyonal si Marantan. Hindi na ako nanonood ng TV. Dahil Nakaka-demoralize mo siya? demoralize, it's a part of a job. Hindi na bago sa kontrobersya si Marantan. Naging kontrobersyal din ang ilang operasyong kinabilangan niya kung saan may mga namatay din na suspects. Yung mga naman nakaka-confront namin, mga organized crime group, mga high profile. In fact, they are even influenced with prohibited drugs. Ayon sa kanyang doktor, naputulan ng buto sa kaliwang braso at kaliwang hita si Marantan dahil sa tama ng bala. Tinamaan din siya ng bala sa kanang tuhod. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.